Ito yung mga common na struggles and challenges ng isang 25-year-old. So I'm 25 years old and ito yung napansin ko na challenges, no, or struggles ng isang 25-year-old. Una is pressure from society. Ito yung tipong dapat sinasabi nila, no, na dapat may bahay ka na, dapat kasal ka na, dapat pamilyado ka na, dapat may anak ka na. Kasi 25 ka na. So, very common to. Okay? Especially ako, I am a return missionary. So pag-uwi ko after my 2-year mission, very common expectation sa'yo from society is that kasal na agad next. However, I realized, no, although gusto ko din yun, like 100% gusto ko yun, at ginol ko din yun. However, na-realize ko that meron mga bagay, no, na even if i-goal mo siya at i-work out mo siya, somehow hindi siya agad-agad nangyayari. And what I learned from that I can take yung mga sinasabi or yung pressure na yun, instead of bad pressure, I can take it as a good pressure, no, to learn from. Bakit kaya sinasabi nila to, mga gantong bagay? Ano yung pwede kong gawin? Ano yung pwede kong matutunan? And then I move on. Palagi yun, like maraming mga chances. Okay, dapat may bahay ka na, ganito, ganyan, no? Stable job, of course. Kasi nung nasa 19 years old pa ako, 20 years old, akala ko, pag 25 na ako, everything will be okay. Like, mayaman na ako, ano, and everything, kasal na ako and everything. However, hindi siya nangyayari, no, kaagad. Iba yung somehow nangyari sa akin, iba yung plan ng Diyos sa akin, which is I accepted din. Okay, kasi ngayon na-realize ko na mas maganda yung plano niya, so, para sa akin. Pero I can see na doon pa rin ako papunta. So, kumbaga hindi ko kailangan magmadali. Okay, iba-iba tayo ng timeline. Pangalawa is career and financial struggle. Very common din to. Usually, pag 25 ka na, may trabaho ka na. Okay? Kung wala kang trabaho, do all of your very best para makapaghanap ka ng trabaho. Huwag ka munang mapili, no? Especially kung wala ka pang trabaho. Ako dati, nag-start ako, like, ahente ako sa, nagbebenta kami ng, ng mga gamot. Nagbebenta ako ng face mask. Na actually, umabot sa point na nag-alaga ako ng baboy. Marami before ako napunta dito sa Manila. Sa point din na to, 25 years old ka, natatanong mo na sa sarili mo, like, ano ba talaga yung pinakagusto kong career? Gusto ko ba, minsan kasi may trabaho ka na pero hindi mo siya ganun ka-enjoy. And kakaroon ka ng struggle if papatuloy mo ba to hindi. So kailangan mo mag-decide. Kailangan mo meron kang ibang side hustle. Kailangan mo mag-learn ng new skills. Kasi goal mo din na isa is pa-increasein yung income mo. Pag nag-increase yung income mo, huwag mong i-increase yung lifestyle mo. Hindi kasi pwedeng nag-increase yung income mo, increase na din lifestyle mo. Hindi dapat silang sabay dalawa. Okay? Increase mo lang income mo, yung lifestyle mo same pa din. Alam mo yung parang tipong yung mga kaibigan mo ay hindi alam, no, na malaki na pala yung income mo. Parang ganun. Side hustle, diskarte. And then dapat may budget ka. May video ako niya, no, previously. Pwede yung panoorin yun para makapag-save. Pangatlo, relationship and mental health. Very common to, no, sa 25 years old na mga kakilala ko. So usually pag 25 years old ka na, it's either meron kang sobrang solid na relationship, which I am thankful, okay, sa akin personally. Or pangalawa is meron kang sunod-sunod na mga failed relationship. Okay? Some of you are maybe lucky to already be married now. But sometimes struggles to because maraming 25 years old ngayon, no, are really looking for a perfect partner, which in fact them personally, they are not giving an effort sa sarili na to be the perfect and ideal na partner. Naghahanap minsan tayo ng perfect na partner without us striving, no, to be ideal and perfect din kung sino yung hinahanap natin. Okay? And mental struggles din.
Kasi dito na nagsisimula maraming burnout, 'di ba? Kasi may trabaho ka na, may iba may anak, nape-pressure ka na, stress ka, okay. And sa point din na 'to nag-iiba na yung circle of friends mo. Dito mo mare-realize na yung mga friends mo pala before, maybe may mga na-meet ka na temporary friends lang pala, and may mga nakilala ka din na magsi-stay. Okay? And I will not say na bad friends sila, no? But they are part sa learning process mo din kasi. Okay? There will be lots of time na pag 25 years old ka na you will feel alone. And that's normal kasi nung high school ka, palaging may barkada ka, etc. etc. Okay? And sometimes then, um, if nakabuo ka talaga ng solid na friend group, no, if you're 25-year-old, sobrang saya din kasi you can do, no, mga lots of fun things and learn together, no, iba-iba kayo ng career, and then natututo ka din sa kanila. Pinaka-importante, no, sa part na to is being self-aware. Huwag kang magpadala sa lungkot. Pag nalungkot ka, kailangan mong isulat, no, nagsusulat ako, ano ba yung mga problema, ganyan, no, and then take a break, refresh mo yung sarili mo, call your family, no, if you're lonely, go with your friend, okay, from time to time, para lang, alam mo yun, para mawala yung lungkot na yan. Iba-iba tayo kasi ng way, no. Of course, yung pinaka-common is dasal lang tayo sa kanya, okay, buhos natin lahat ng lungkot natin. Dito kasi pag 25 ka, ang dami talagang stress, ang daming mga gano'n, nabu-burnout na kasi ito yung parang transition from happy life, no, teenager life, then ngayon ma-realize mo, oy wait lang, 25 na ako, 5 years na lang, 30 na ako, and ano na next. Number 4 ay yung tinatawag na comparison trap from social media. Pag 25 ka na, ang dami mo makikita mga post, no, sa mga kabatchmate mo, graduate na sila, maganda na yung trabaho nila, and ma-realize mo, mafe-feel mo maybe na parang successful na sila. And darating yung time na you will compare yourself sa kanila. Bakit sila ganito? Bakit sila ganyan? Bakit sila nakapagtayo ng bahay? Bakit ang ganda ng trabaho nila? Now, pag nahulog ka sa trap na yon, it could be very dangerous, no? Kasi ito yung tatandaan natin palagi, hindi mo pwedeng i-compare yung life mo, yung self mo sa ibang tao. Okay? Kasi ito yung pinapaniwalaan ko They have their own timeline and meron din akong own timeline. And yung timeline ko, although gusto ko din yung ganong timeline, sana, alam mo, maagang makapag-asawa, maagang makapagtayo ng bahay, etc. etc. Makabili ng kotse. However, hindi kasi lahat ganun Kaya iba-iba tayo ng pace, iba-iba tayo ng understanding, iba-iba tayo ng sitwasyon sa buhay. Iba-iba din tayo ng challenges. So, try to really strive not to compare yourself sa ibang tao, sa mga kabatch mo. Try mo yan, tumingin ka sa salamin, and i-compare mo yung sarili mo kung sino ka kahapon. Yun lang. Huwag mo i-compare yung sarili mo sa classmate mo, sa katrabaho mo, sa jowa mo, or kahit kanino. Compare mo kung sino ka kahapon. Mas better ba ako kahapon? Mas better ba ako last month? Ganun lang. So, this is what I learned, no, sa lahat ng yun. That iba-iba tayo ng timeline. Iba-iba tayo ng skills. Iba-iba tayo ng gusto sa buhay. You, as a 25-year-old, no, tayo as 25-year-old, kailangan natin pagsikapin na mag-focus sa improvement natin paunti-unti every single day. You have your time. The Lord knows yung mga struggles mo. He knows din yung mga desire mo sa puso mo. Kailangan mong gawin is to trust the process. Pag nasa 25 ka, hindi natin kailangan magmadali as long that we are doing yung mga tamang bagay every single day. For sure, may mga araw na hindi talaga tama yung mga nagagawa natin, no? And then you need to be very quick to observe sa mga nangyayari. Kasi kung tutuusin, we are still young. Sadyang nafe-feel lang talaga natin itong urgency, no, to achieve maraming bagay.
Dahil dito usually na-realize natin na hindi na tayo pabata ng pabata at parami na din ang parami yung responsibility natin. But 10 years from now, we are still 35 years old. 20 years from now, we are 45 years old. So basically, we still have lots of time in front of us. But dapat hindi tayo mahulog no sa trap na marami pang time. Isa din 'yon. Okay? That will be my message, no. That will be my kumbaga reflection na din. Yun yung mga bagay na napansin ko sa sarili ko, na-realize ko, and also na-observe ko sa mga kakilala ko. Yun lang for now. If nagustuhan mo tong pag-uusap natin na to, you can like yung button dyan and subscribe na if you want. But for now, that's it. And see you next time.